Last week, pinag-usapan natin ng mga maling financial habits at binigyan din kita ng mga practical money management tips para once and for all, makawala ka na sa rat race. Pero this is only one side of the coin. What if you can also increase the amount of money coming in? Ito ang sekreto para maging milyonaryo in the shortest possible time. At ito ang malalaman mo sa video na to. Since magiging wise ka na sa pag-handle ng pera mula ngayon, it's now time to explore how you can make more money o the production side of money. This means finding ways to bring more money into your life nang hindi lang nanggagaling sa regular job mo. And this can be very rewarding. Kapag nag-decide kang gusto mong kumita ng malaki, gusto mong maging millionaire, you immediately wonder, paano kaya ako magiging milyonaryo? This question can be frustrating kasi yung sagot hindi naman basta-basta darating agad ng biglaan. Kaya yung karamihan nadi-discourage agad at nafe-feel na baka hindi ko talaga destining yumaman. Ang totoo, meron lang namang simpleng formula para makapag-produce ka ng maraming pera. Marami lang avenues ang pwedeng panggalingan nito at yun ang nagiging problema. Hindi porke yung kapitbahay nyo yumaman sa pagtitinda ng pares, gano'n na din yung gagawin mo. Kaso, yun ang ginagawa ng majority ng tao. Kung saan umasenso si Juan, yun din yung gagawing racket ni Pedro. Not knowing na baka yun talaga yung calling ni Juan. You see, kahit may simpleng formula paano kumita ng malaki, crucial naman ang pagpili ng avenue na tatahakin mo. God gave you everything it takes to become rich. Hindi ka lang naniniwala doon. Merong gift na binigay sa iyo si God. Lahat tayo ginawa ni God with a particular gift. Hindi niya tinapon sa gitna ng dagat para sisirin mo, hindi niya nilagay sa tuktok ng bundok para akyatin mo, hindi niya binaon sa ilalim ng lupa para hukayin mo. Nilagay niya yung gift na yon inside you nung pinanganak ka. At yun ang gusto niyang gamitin mo to unlock the life you want. What's your gift? This is the thing na you do the absolute best with the least amount of effort. That's your gift. Kaya kung gusto mong yumaman pero pinasok mo ang isang racket o business na hindi in line sa gift mo, you're just wasting your time. Kasi you are going against what God created you to be. I don't care kung gaano mang karaming beses mo na ito nadinig, pero this is crucial. Dahil if you got this wrong, you won't succeed. To know your gift, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung one thing na kapag ginagawa ko, I'm in the zone, I'm happy, I'm inspired? Ano yung isang bagay na I can show my absolute best effortlessly? Kahit ano pa yan, kahit networking pa yan o paggugupit ng buhok o dancing, singing, vlogging o cooking o kahit pa feeling mo sa eating ka lang magaling. Seryoso, kahit ang gift mo ay kumain ng kumain, pwede ka pa ding maging millionaire. Tingnan mo tong si Chin Chanzu. Sorry, hindi ko kasi mabasa yung name niya. Wala siyang ginawa kundi kumain. My gosh! Pero meron siyang 14 million subscribers. Grabe, pengin naman ako mga 70,000 subscribers dyan para magka-silver play button naman tayo. Actually, patama yun sa'yo Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka naman dyan. Minsan lang ako mag-request At pakipitik mo na din yung like button kung may napupulot kang magandang aral sa video na to. Maraming salamat. Anyway, balik tayo kay Chin Chanzu. So kumakain lang siya and guess magkano kinikita niya dito per video, di ba? And she's posting halos every single day. Imagine, very little effort pero huge result, di ba? Nagutom ako bigla, pambihira. So once you discovered your gift, find a problem na pwedeng solusyonan ng gift mo. And once you figure that out, find someone who will pay you 100 pesos. Kahit 100 pesos lang muna para sa gift mo. Para sa solusyon na pwede mong ma-provide. At once you have something that somebody is willing to pay you 100 pesos for,
Ito ang formula to be rich. It's called times 10. Kailangan mo lang gawin yung exact approach na yon 10 times more. Say, maghanap ka ng 10 taong willing magbayad sa'yo ng 100 pesos. So, magkano na kinita mo? 1,000 pesos na. Kapag kumita ka na ng 1,000 pesos, whatever you did to earn that, do it 10 times more. Magkano na kinita mo? 10,000 pesos na, di ba? So, once you earned 10,000 pesos, kung ano mang diskarte yung ginawa mo to earn that, do it 10 times more. Now, you will have 100,000 pesos. Sure, you might need to hire and train people or improve your service, improve your marketing. You have to figure that out along the way. And guess what? Once you reach 100,000 pesos, do it 10 times more. And you will reach your first million. That's it. Huwag kang ma-stuck kakaisip paano kumita ng 1 million pesos agad. Start with 100 pesos and do it 10 times more. At habang pinifigure out mo ang gift mo, kung may 1,000 pesos ka, pwede ka nang maging part owner ng mga pinaka-successful businessmen dito sa atin through the stock market. Dito sa video na to, ituturo ko sa iyo yung step by step paano makapag-invest in the stock market for only 1,000 pesos. Alamin mo yun sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out!